not weary in waiting, for love suffers long. If you faint not, you'll reap when the harvest is come. Run with patience the race as you rest on His word, for your testing will teach you to wait on the Lord. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not grow weary. They'll walk and not faint. Wait, I say, wait on the Lord. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not grow weary. They'll walk and not faint. Wait, I say, wait. Wait, I say, wait. Wait, I say, wait on the Lord. Amen. That's what we need. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Amen. Yung wait upon the Lord. Ibig sabihin ng wait, habang tayo nag-aantay sa Panginoon, no, ay patuloy tayong gumagawa sa Panginoon. Nagre-renew tayo ng ating strength. Amen. What a great song. Amen. Samantalahin ko pala, salamat pala kay Brother Kevin tsaka kay Sister Rhea, no? Sa kanilang sasakyan kapon, no? Sa pag-back up, no? Sa aking kapon sa expressway, no? Salamat Brother Kevin, Sister Rhea sa inyong sakyan kapon, no? Na nagdala ng back up ng gasolina. Amen. Kaya salamat sa inyong kabutihan, no? Pagpalain po kayo ng Panginoon. Okay, salamat po sa Panginoon. And tonight, we come now to the most important part of our service today. The preaching of the Word of God. Amen? Ang ating speaker ngayon ay very unique kasi ay special na araw niya ngayon. Amen. Special na araw ngayon para sa kanya. No, ito ay kaarawan niya. At ang ating magdadala ngayon ng mensahe ay si Brother Christian Gayos Barona. Ha? Awitan mo namin. Nali kayo. Dito ka. Awitan muna natin bago siya awitan natin muna sila ng sa pagsapit ng iyong kaarawan. Hindi samahan niyo ko sa awitin. Sa pagsapit ng iyong kaarawan, binabati ka namin may pagmamahal. At ang dalangin lalo pang pagpalain ng Diyos habang buhay. Happy birthday to you, to Jesus with you. God bless you and give you the whole year through. Amen. Okay. Panalangin muna natin siya bago siya magsalita. No? Samahan niyo ko sa prayer. Dakilang Diyos, mga maraming sa lahat. Salamat po kay iyo sa kanyang kaarawan ngayon. Salamat
dinagdagan mo uli ng isang taon ng kanyang buhay. Salamat po sa paggabay mo sa kanya, sa kanyang spiritual life, sa kanyang trabaho. And salamat, Panginoon, sa gabay niyo palagi sa kanya. And patuloy na ginagamit mo sa Panginoon sa inyong ministry. At patuloy po siyang gamitin, Panginoon, ang kanyang buhay. Kaya pagpalay mo siya ng higit sa lahat spiritual at kalusugan at maging material ay yung pagpalain, Panginoon. Buhos mo kasi sa kanya ang mga pagpapala. At Lord God, patuloy mong paalabin ang kanyang pag-ibig sa inyo, Panginoon. At patuloy siya maglilingkod sa inyo. Mahalin kayo, Panginoon, paglingkuran. Kaya salamat po sa buhay ni Iyo. Patuloy mo siyang gamitin sa gawain, sa ministry na pinagkatiwala mo sa kanya, Panginoon. Ibuhos mo mga blessing sa kanya, Panginoon. Kaya nilapit ko po sa oras na ito, sa trono ng biyaya, at ikaw po ang magpadala sa kanya ng mga pagpapala, Panginoon. In all aspect ng kanyang buhay, ikaw po mag-bless sa kanya. Kaya pagpalain mo siya sa Panginoon ngayong gabi, sa pagdala ng mensahe ninyo, Panginoon, bigyan mo siya ng wisdom, Holy Spirit, and power sa pagbigay ng mensahe para sa magkaroon kami ng revival, Panginoon. Use him, use his life, Panginoon, at ganun din, Panginoon, bigyan mo ng kapangyarihan ng Holy Spirit of God. Salamat po. Tinutulog ko po sa iyo sa inyong turong biyaya. Ang lahat ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, bigyan na po natin ang pulpito sa ating preacher. Birthday celebrator. Amen. Sa akin na ho. Amen. So, salamat po once again sa privilege po na magamit po sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Amen. So, salamat. Salamat sa mga bumati po, sa mga magbibigay po ng regalo at nagbigay ng regalo. So, greeting is good. Ay, anong tawag? Gift is good, but I need cash. So, gano'n. Parang ayaw pa. Ayun. Amen. Parang di ako sanay magsalita. Nahiya ako. Parang first time First time kong mag-preach ng birthday ko. Kasalanan ni brother, pero dapat ngayon si brother Fernando. Amen. So, gaya ng nakagawian po natin, ay ako po muna ay aawit. So, parang gusto kong magpalit ng mensahe kanina sa special number. They that wait upon the Lord. Vera, no? Medyo sobrang na-touch si Brother Bogs. Na-relate po siya sa awitin. Amen. Yun po yung kagandahan sa Krisyano po, no? Wala na ho tayong ibang inihintay, no? Maliban sa Panginoon. Amen? Basta daw kami meron. Ewan ko lang kasi. Naghihintay ng pagpapala mula sa Panginoon. Amen? Yung mga magandang iintayin. Amen? So, ako po muna aawit. I hope ay magustuhan niyo po ang awitin po na ito. When shadows fall and the night covers all, there were things that my eyes cannot see. I never fear, for the Savior is near. My Lord abides with me.
seas, He gives me peace. How can I fear with Jesus? When I'm alone and I face the unknown, and I fear what the future may be, I can depend on the strength of my friend. He walks along with me. How can I fear? Jesus is near. He ever watches over me. Worries or cease, He gives me peace. How can I fear with Jesus? Jesus is King, He controls everything. He is with me each night and each day. I trust my soul to the Savior's control. He drives all fear away. How can I fear? Jesus is near. He ever watches over me. Worries all cease. He gives me peace. How can I fear with Jesus? How can I fear? Jesus is near. How can I fear with Jesus? Amen. Salamat sa awitin na yan. Amen. How can I fear with Jesus? Amen. So tayo po ay tumayong lahat. Let's grab our King James Bible. Tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos. Buksan po natin sa 1 Samuel chapter number 17. 1 Samuel chapter number 17. Basahin po natin ang verse para po tipid ho tayo sa oras. Ay dito po tayo sa verse 45 to 47. 1 Samuel chapter 17 verse 45 to 47. Sabay-sabay na lang po nating basahin. Habang kayo ho dyan ay nasa inyong tahanan, ay basahin po natin ito together. Amen? Sabay-sabay po nating basahin. And sabi po sa verse number 45, ready now, read. Then said David to the Philistine, Thou comest to me with a sword, and with a spear, and with a shield, but I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. This day will the Lord deliver thee into mine hand, and I will smite thee, and take thine head from thee. And I will give the carcasses of the host of the Philistines this day unto the fowls of the air, and to the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel.
And all this assembly shall know that the Lord saveth not with sword and spear, for the battle is the Lord's, and He will give you into our hands. Amen. So the title of our message tonight is is of the battle is the Lord's. The battle is of the Lord. Amen. So tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinagpapasalamat po kami sa gabi na ito, Panginoon, na pinagkaloob niyo po sa amin upang kami po ay makapanalangin sama-sama bilang isang simbahan. Madulog po namin, Panginoon, ang aming mga pangangailangan, Panginoon, at kayo po, Panginoon, muli ang aming inaasahan, pinagkakatiwalaan, Panginoon, sapagkat wala ho kaming ibang mapupuntahan, Panginoon, malalapitan, maliban, Panginoon, sa inyo. Lord, we pray na muli ay umaasat kami, Panginoon, ng katugunan ayon sa inyong kalooban, Panginoon, sa aming mga panalangin. At salamat, Panginoon, gayon din, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay magkasama-sama, magkatipon-tipon, Panginoon, upang kami po ay purihin ang inyong banal na pangalan, upang kayo po, Panginoon, ay muling mapakinggan ang inyong mga salita. At salamat, Panginoon, sa pagkakataon muli na ito na kami ay makapakinig ng inyong mga salita. Buksan niyo po, Panginoon, ang aming puso. Buksan niyo po ang aming isip, Panginoon. At malaya po kayong gumawa sa aming buhay ngayong gabing ito, Panginoon. Banal na Espiritu, kumilos po kayo sa gabing ito. Tulungan niyo po ako, Panginoon. I am nothing, O God, without you. Use me, O God. Kayo po, Panginoon, ang magsalita, Panginoon, nawa dito. Itago niyo po ko sa inyong likuran, for without you, I am nothing, O God. Holy Spirit, kayo po, Panginoon, ang mangusap sa amin, Panginoon. At ang mensahe na ito, Panginoon, ay gumawa sa aming buhay. And Lord, kayo po, Panginoon, ang maitaas, maluwalhati, Panginoon, sa buong oras na ito. And pagpalaan niyo po ang mensahe, pagpalaan niyo po, Panginoon, ang makikinig, pagpalaan niyo po ang bawat isa. Patawad, Panginoon, sa aming kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. The battle is of the Lord. Sabi ho dyan sa verse number 47, and all this assembly shall know that the Lord saveth not with a sword and spear, for the battle is the Lord's, and He will give you into our hands. Amen. Ito ho ay laban ng Diyos. Amen? Hindi ho ito laban ni David. Hindi ho ito laban ni David, laban kay Goliath. Hindi ho ito laban ng Israel, laban kay Goliath. It is the battle of the Lord. No? Kilalanin po muna natin si David. Amen? And as you, if you know David, kung lumaki po kayo sa Sunday school, kilala niyo po si David. David is a shepherd boy. Amen? Siya po ay tagapag-alaga ng tupa. Siya po ay pinaka bunso sa mga magkakapatid. Amen? Sila ay 8 magkakapatid at si David ang pinaka-bata. So, siya po ay, kung babasahin po natin ang description ni David, siya po ay Rudy. Sinabing Rudy, fresh pa, no? Tama ba? Ay bata pa. No? Siya po ay, kumbaga ay hindi pa nade-develop ang kanyang muscle. Bata pa. No? Maganda pa, makinis pa ang muka. Baby face pa, no? Hindi pa siguro tinutubuan ng tigyawat. Yan po ang pagkaka-describe po kay David. No, siya po ay bata pa. He was the youngest sa mga magkakapatid. No? Okay, so yan po ang description ni David. So dahil siya ang pinakabata, kung babasahin po natin sa chapter 17, verse number 12,
Verse number, dito na lang tayo sa verse number 13. Ayan. Verse 12, sabi dito, Now David was the son of the Ephratite of Bethlehem, Judah, whose name was Jesse. And he had 8 sons, and the man went among men for an old man in the days of Saul. And the 3 eldest sons of Jesse went and followed Saul to the battle. And the names of his 3 sons that went to the battle were Eliab, the firstborn, and the next unto him Abinadab, and the third Shammah. And David was the youngest, and the 3 eldest followed Saul. Okay, verse number 15. But David went and returned from Saul to feed his father's sheep at Bethlehem. So yan po ang assignment ni David. Sapagkat siya po ay bata, siya po ay pinakabata sa magkakapatid. Siya po ay pinagpastol ng tupa. Pero hindi ho biro ang pagpapastol ng tupa. Isa ho ito sa mahirap na trabaho. Babantayan mo yung tupa. Paliliguan mo yung tupa, lilinisan mo ang tupa. Pati yung balahibo po niyan ay babawasan mo. And David was a shepherd boy. And then dumating sa pagkakataon, sa verse number 17, sa chapter number 17, verse 1, Now the Philistines gathered together their armies to battle, and were gathered together at Shoko, which belongeth to Judah, and pitched between Shoko. Tama ba ang neto pronunciation? Choko. And Azekah in Epes-Damim. And Saul and the men of Israel were gathered together and pitched by the valley of Elah, and set the battle in array against the Philistines. So kung unawain po natin yung kwento, the Philistines and the Israelites ay meron pong namamagitang laban. Meron pong laban between the Philistines and the Israel. Okay? And the Philistines stood on a mountain on the one side, and Israel stood on a mountain on the other side. Okay, yan po yung istorya. Yung Philistine ay nandito sa kabila, at ang Israelites ay nandito sa kabila. Okay. So ito po ang kwento. Ito po ang kwento. And there went out a champion out of the camp of the Philistines. Habang po nakaset ang laban between the Philistines and the Israelites, biglang lumabas itong malaking tao. Champion out of the camp of the Philistines, named Goliath. Si Goliath. Amen? So if you study the Bible, hindi ho si Samson ang tumalo kay Goliath. Amen? Ito po ay sa mga lumaki doon sa Sunday, nabasa ko yun eh. Si Samson, gusto ko yung kwento ng tinalo ni Samson si Goliath. No, ito po ay dito po yung kwento ni Goliath. And there went out a champion of the camp of the Philistines named Goliath of Gath. Nandito ho si Goliath. Si Goliath ho ay isa ho sa kinakatakutan ng Israelites. Amen? And there went out a champion out of the camp of the Philistines named Goliath of Gath, whose height was 6 cubits and a span. So yan po.
Yan po si Goliath. Habang po si David ay nag-aalaga ng tupa, andito naman po ang Philistines and the Israelites ay mayroon pong paglalaban. At dito nga po lumabas si Goliath. So ayan po ang kwento. Okay? And here's the message. Lumabas po dito si Goliath. At paglabas po ni Goliath, kung babasahin po natin dito sa verse number 11 ng chapter 17, when Saul and all Israel heard those words of the Philistines, of the Philistine, they were dismayed and greatly afraid. Nung marinig po ni Saul at ng buong Israel ang mga salita nung Philistine o ni Goliath, they were dismayed and greatly afraid. Nung makita ho nila ang kaaway, nung makita ho nila si Goliath, nung makita ho nila si Goliath ay isang malaking tao, mataas na tao, natakot ho sila. They were dismayed and greatly afraid. Yan po yung nangyari sa buong Israel. At kahit sa hari na si Haring Saul. Amen? Bakit ho sila natakot? Bakit ho sila nadismaya? Bakit ho sila nanghina? Bakit bigla silang nagtago? Because if we look the detail of the enemy, kung titignan ho natin ang detalye ng kaaway, kung titignan po natin ang detalye ng problema, kung titignan po natin ang detalye ng pagsubok, kung iisa-isahin natin ang laki, ito ang nangyari sa chapter number 4. And there went out a champion of the camp of the Philistines named Goliath of Gath, whose height was 6 cubits and a span. Ang nakita ho ng mga Israelites, ang nakita ho ng mga armies of Israel ay yung taas ho ni Goliath. Ang nakita ho ng Israelites, ang nakita ho ni Saul ay yung higante. Amen? Verse number 5. Ang nakita ho ng Israelites dito ay yung bigat ni Goliath. Ang nakita ho ng Israelites dito ay yung bigat ng kalaban. Ang nakita ho ng Israelites dito ay ang bigat ng kaaway. Amen? And he had an helmet of brass upon his head, and he was armed with a coat of mail, and the weight of the coat was 5,000 shekels of brass. Imagine nyo, nalaman ho nila kung gaano kabigat yung armor ni Goliath. Ibig sabihin, ang nakikita ho ng Israelites dito, ng mga armies of Israel, ay yung laki, yung bigat, at yung lakas ng kaaway. Amen? Na kung isa-isahin natin ang tibay ng kalaban, kung isa-isahin natin ang lakas ng kalaban, na para bang hindi na natin basta-basta mapapatumba ang kalaban. Na para bang hindi na natin basta-basta matatapos ang kalaban. Amen. Yan ho yung nakita ng Israelites. Nakita ho nila ang lakas ng kalaban. Nakita ho nila ang laki ng kalaban. Nakita ho nila ang bigat ng kalaban. Hindi natin kaya yan. And they were afraid.
habang sumisigaw si Goliath, sa verse number 8, sa verse number 9, habang sumisigaw si Goliath, suot-suot ang armor, dala-dala ang shield. O, sa verse number verse 7, and the staff of his spear was like a weaver's beam. O, malabiga. Nakita na ho ba kayo ng biga o ng beam? Yan po yung nagdadala ng slab. Yan ho yung nagdadala. Ha? Wala dito sa plano ni Brother Joshua. Baka dito. Beam, yan yung nagdadala malaki ho malakas ho ang description kay Goliath, and his spear's head weight 600 shekels of iron. Mabigat to. Sabihin kung mabigat yung dala ni Goliath, abay si Goliath mas mabigat din. Amen, malaking tao. 9, ang sabi diyan, 6 cubits and a span. No, kung i-convert natin ang 6 cubits and a span, yan ay isang bahay. Almost kulang-kulang 3 metro ang taas ni Goliath. Na kung titignan mo ho ang isang bahay, taas ng isang bahay. Yan po ang laki ni Goliath. At habang nakikita ho nila ang malaking si Goliath, habang nakikita nila ang malakas na si Goliath, nakikita nila yung armor ni Goliath, nakikita nila ang spear ni Goliath, nakikita nila yung ang shield ni Goliath. Narinig nila ang sabi ni Goliath sa verse number 8, choose you a man for you. Ganyan siguro yung boses ni Goliath. Mga boses ni Sir Bogs, no? Choose you a man for you. Ganyan. And let him come down to me. Bira, sabi niya, hanap kayo ng isang tao na lalaban sa akin. At habang tinitignan nila si Goliath, malaki, malakas, armored, may pananggalang, may espada, may mga gamit panlaban. Sabi ni Goliath, but if I prevail, verse number 9, but if I prevail against him and kill him. Bira, nakakatakot kay Goliath, no? Pag ako ang nanalo at napatay ko siya, then shall ye be our servant. Magiging alipin namin kayo. Habang tinitignan ng Israelites si Goliath, yung lakas ni Goliath, they were dismayed and greatly afraid. Natakot po sila. Nadismaya ho sila, nang hina ho sila habang naririnig ho nila ang sigaw ni Goliath. Natakot ho sila. Amen. At ganyan ho tayo. Habang nakikita ho natin ang bigat ng problema, habang nakikita ho natin yung laki ng problema, habang nakikita ho natin ang laki ng challenges, na para bang hindi matatapos, na para bang wala tayong kakayahan tapusin, then they were afraid. Then they were dismayed and afraid. So natakot ho ang mga Philistines, ang mga Israelites. Natakot ho ang armies of Israel. And here comes David. Sabi ho ng tatay ni David, and Jesse said unto David, his son, now, take now for thy brethren an ephah of this parched corn, and these 10 loaves. Sabi sa verse 17,
Totoo si David. Sabi ho ni Jesse, David, anak, dalhin mo itong parched corn and these 10 loaves and run to the camp of thy brethren. O anak, David, hatid mo itong pagkain sa mga kapatid mo. Hatiran mo sila ng pagkain, baka sila'y naguguto. Nandito si David. At kinabukasan, verse number 20. And David rose up early in the morning and left the sheep with a keeper. Gumising na maaga si David. At pumunta ho sa kanyang mga kapatid. At ang gagawin lamang po ni David ay para ibigay o iabot yung pagkain sa kanyang mga kapatid. Pero habang siya po ay nandoon, habang inabot niya po ang pagkain sa kanyang mga kapatid, verse 23, and as he talked with them, habang andun si David, and as he talked with them, behold, there came up the champion, the Philistine of Gath, Goliath by name. Andun si David, dala-dala yung pagkain ng kanyang mga kapatid. And habang siya po ay nandoon, biglang sumigaw na naman si Goliath. Ibigla na namang narinig ang boses ni Goliath. Ang sabi dito sa verse number 23, out of the arm, and as he talked with them, behold, there came up the champion, the Philistine of Gath, Goliath by name, out of the armies of the Philistines, and spake according to the same words. Narinig ho ni David kung ano ho yung mga sinabi ni Goliath. And David heard them. And all the men of Israel, lahat ng mga taga-Israel, lahat ng mga armies of Israel, imagine armies of Israel. Pag sinabing armies of Israel, yan po ay trained, yan po ay mga malalakas, yan po ay mga mahuhusay, lumaban, makikipagbaka. At isa ho sila sa mga natakot. Isa ho sila sa mga tumakbo. Ang sabi sa verse number 24, and all the men of Israel, when they saw the man, nung nakita nila si Goliath, fled from him and were sore afraid. Amen? Kahit na tayo ay malakas, kahit na tayo trained, amen? Marami ho sa atin na malalakas. Marami ho sa atin na trained na Kristiyano. Kayang lumaban. Handang lumaban. Pero nung makita yung kalaban, nagtakbuhan. Natakot. And the men of Israel said, have you seen this man that is come up? Kinausap nila si David. Ando si David. Si David nagtataka bakit nagtatakbuhan ang mga armies of Israel. And sabi sa verse 26, verse number 26, and David spake to the men that stood by him, saying, what shall be done to the man that killeth this Philistine and taketh away the reproach from Israel? Number 1. So number 1 po, his perception toward the enemy. David's perception toward the enemy. Kung ang mga nakita ho ng mga armies of Israel ay yung lakas ng kalaban, kung nakita ho ng armies of Israel yung tibay ng kalaban, but
Iba ho ang nakita ni David. Iba ho ang perception niya sa kaaway. Iba ho ang kanyang pagtingin sa kaaway. Amen? Hindi ho niya nakita yung beam, weaver's beam. Hindi ho niya nakita ang spear's head, weight 600 shekels of iron. Hindi niya nakita yung shield. Hindi niya nakita ang laki ni Goliath. Hindi niya nasinukat si Goliath. Hindi niya alam na si Goliath is 6 cubits pala and a span. Hindi niya na ho yun alam. Hindi niya tinigdan ang laki ni Goliath. Verse number 26. And David spake to the man that stood by him, saying, What shall be done to the man that killeth this Philistine, and taketh away the reproach from Israel? Ano ang sabi ni David? For who is this uncircumcised Philistine? Amen? Hindi ho niya nakita yung helmet. Ang nakita niya yung kahinaan ng kalaban. Amen? Ang nakita niya yung immaturity ng kalaban na nakita niya, parang bata lang naman yun Mahina lang yun. Sino ba yung mahinang lalaking yun? Pira. Hindi niya ho nakita ang laki ng kaway. Nakita niya ho ang kahinaan ng kalaban. Sino ho yung mahinang lalaking iyon that he should defy the armies of the living God? Amen? David did not saw the giant. Amen? He saw the immature giant. Amen? He saw the giant's weakness. Number one, his perception toward the enemy. Kung ano ho ang pagtingin natin sa kaaway, yun ho ang maglalabas kung tayo ho ay matatakot o kung tayo ho ay lalaban. Kung ano ho ang perception natin sa kaaway, kung malakas o mahina, yun ho ang maglilid o magdadala sa atin kung tayo ay matatalo o kung tayo ay magtatagumpay. Kung ang tingin ho natin sa kaaway ay malakas, siguradong tayo ho, ang tingin natin sa ating sarili, ay tayo ho ay mahina. Amen? And he should defy the armies of the living God. Sino ho itong Philistine na ito na mahina? No? Di ho yan take that word no as immature man. Weak man. Parang isa lang bata ang tingin ni David kay Goliath. Amen? Number two. Nung nakita niya ho ang kalaban. Nung nakita niya ho ang kalaban na isang mahina lamang. Nung nakita niya ho ang kalaban na parang bata lamang. Hindi niya nakita ang higante. Nakita niya isang mahinang kalaban. Sino tong mahinang ito para i-challenge o i-defy ang mga armies ng aking Diyos? Number one, his perception toward the enemy. Number two, his determination to fight the enemy. Hindi niya lang ho tinignan ang kalaban. Hindi niya lang ho inusgaan ang kalaban. Hindi lang niya ho inobserve ang kalaban. Mahina yan, kaya yan. Matatalo yan. Hindi ho. But he has his determination to fight the enemy. At sa paglaban ho niya, sa kagustuhan ho niya, sa desire ho niya na lumaban sa kalaban, meron hong pumipigil.
meron hong pumipigil. Ang sabi ko sa verse 28, and Eliab his eldest brother heard when he spake unto the men, and Eliab's anger was kindled against David. Nagalit yung panganay. Nagalit si Eliab. Anong ginagawa mo dito, David? Ba't nandito ka? Ha? Uwi ka na. Kukunti na nga lang yung tupa natin eh. Hindi mo pa maalagaan. Alaga ka doon ng tupa. Bira, no? Hindi ho makita kay David na kaya niyang talunin si Goliath. Anong nakikita kay David? Kaya niyang mag-alaga ng tupa. Ang tingin lang ng tao kay David, ang kaya na lang ay maghimas-himas ng tupa. Ang kaya lang siguro, ang tingin kay David, ang kaya niya lang ay manglambing. Nakakain ka na ba? Uy, dito na kayo. Malaga ako. Ay, di pala aso. Ano bang tupa? Tungkod. Ay, kayo dito. Tungkod pala yan. Ha? Ginawang aso. Yun lang ang tingin kay David. Ang tingin lang kay David ay ang kaya niya lang ay mag-alaga ng tupa, magpakain ng tupa. Ang ginagawa mo dito, David? Alam ko, nandito ka lang para makiosyoso, para tumingin ng laban. Ang sabi ni David sa verse 29, what have I now done? Bakit, kuya? Bakit, kuya? Bakit? Ano bang nagawa ko? Wala bang dahilan? Is there not a cause? And he turned from him toward another, and spake after the same manner. And the people answered him again after the former manner. Verse 31. And when the words were heard which David spake. Kaya narinig ng mga tao, narinig ng mga armies of Israel, yung tapang ni David. Nakarating ho kay Saul. Kay King Saul. And David, verse 32, and David said to Saul, ang sabi ho ni David kay Saul, let no man's heart fail because of him. Dapat walang lalaki na manghihina dahil sa kanya. Sabi niya, verse number 32, thy servant will go and fight with the Philistine. Ako ang lalaban. His determination to fight the enemy. I will go and fight with this Philistine. Ako ang lalaban. Hindi lang mo nakita ni David yung kalaban, but he is determined to fight the enemy. Anong sabi ni Saul? Thou art not able to fight. Verse number 33. And Saul said to David, thou art not able to go against this Philistine to fight with him. Pira, no? Hindi mo kayang talunin itong higante na ito. Hindi mo kayang talunin ang malakas na ito, for thou art but a youth. Bata ka pa. Minom ka muna ng gatas. Amen. Mag-Milo ka muna. Amen. Huwag ka munang magkakape.
May gatas ka pa sa labi. Hindi mo pa kaya kasi yung kakalabanin mo, Tika David, parang ang kausap lang ni Saul ay si Jebiel. Jebiel, huwag ka muna dyan. Hindi pwede yan. Pero si David ay parang si Jebiel na gustong gawin ang dapat niyang gawin. Amen. Sabi niya, and he, a man of war. David, yung kakalabanin mo ay bata pa, nasa gera na. Ikaw, bata ka lang. Yung kakalabanin mo, bata pa, nasa gera na. But David is still determined to fight the enemy. Amen? His determination to fight the enemy, ang sabi niya sa verse number 34, and David said unto Saul, Saul, hindi niya tinawag na king. Saul, thy servant kept his father's sheep. Alam mo ba, Haring Saul, ako ay nag-aalaga ng tupa. At habang ako ay nag-aalaga ng tupa, there came a lion. It's a lion. King Saul, there came a lion. At hindi lang yun, and a bear. And took a lamb of the flock. And I went out after him. Verse 35, and smote him, and delivered it out of his mouth. Amen. Pirang nag-ano na si David. Sinabi niya na yung qualification niya sa hari. Hari, ito ako. Kumbaga, nag-submit na siya ng biodata kay David, kay Saul. Ito ang mga qualification ko. Humarap ako sa lion. Kinuha yung isang tupa. Lion at bear, kinuha ang tupa. At nung kinuha ko ang tupa, nung ayaw nilang ibigay sa akin ang tupa, kinuha ko sila. Hinawakan ko ang tawag doon? Bigote. Balbas. Malahibo. Ng bear and the lion. Diba, meron yung buhok. Hinila daw niya yun. Amen. Sabi niya, and verse 35, and when he arose again, I caught him by his beard, and smote him, and slew him. Amen. His determination to fight the enemy exposed his preparation to fight the enemy. No, hindi lang basta lalaban si David. But David knows he is prepared. He is physically prepared. He is spiritually prepared to fight the enemy. Hindi lang ho siya physically prepared. Hindi lang ho niya alam na malakas siya, kaya niyang talunin ng isang leon. Hindi lang niya alam na kaya niyang talunin ng isang oso. But he is also spiritually prepared. Verse number 37, and David said, moreover, the Lord hath delivered me out of the paw of the lion, and out of the paw of the bear. He will deliver me out of the hand of the Philistine. Kung napagtagumpayan ko kasama ang Diyos laban sa leon, kung napagtagumpayan ko ang kasama ang Diyos laban sa isang oso, mapagtatagumpayan ko rin itong kalaban natin. Anong sabi ni Saul? And Saul said unto David, go, and the Lord be with thee. Amen? Verse number 3. Last. Amen. Number 3,
his inspiration to defeat the enemy. Amen. His inspiration to defeat the enemy. Number one, his perception toward the enemy. Naobserbahan niya ang isang kaaway na hindi naman pala malakas. Nakita niya ng isang kaaway, isang mahina lamang. Ang nakita niya yung immaturity ng kalaban. And number two, hindi lang niya nakita, but his determination to fight the enemy. And the last, his inspiration to defeat the enemy. Okay? His inspiration means dito ho siya kumukuha ng lakas. Dito ho siya kumukuha ng kapangyarihan upang matalo ang kalaban, upang mapagtagumpayan ang laban. Alam ho natin na si David bago humarap kay Goliath, ang kinuha niya ay 5 bato, 5 smooth stones, and the sling. But it is not the sling. It is not the stone. Hindi ho ang sling, the stone ang dala-dala ni David para talunin si Goliath. Verse number 45. Verse number 45, then said David to the Philistine. Hindi o pinresent ni David ang kanyang panlaban kay Goliath na meron siyang stone, meron siyang sling. Pero sabi niya, then said David to the Philistine, thou comest to me with a sword, and with a spear, and with a shield. Pero itong sinabi ni David, but I come to thee in the name of the Lord. Amen. Ang dala-dala ko, Goliath, ay pangalan ng Panginoon. Lalabanan mo ako gamit ang sword, lalabanan mo ako gamit ang spear, gamit ang shield. But I come to thee in the name of the Lord. The Lord is not after your skill. The Lord is not after you have what you have. Hindi ho nakatingin ng Diyos sa kung anong meron sa iyo. Hindi ho nakatingin ng Diyos sa kung ano ang lakas mo. Hindi nakatingin ng Diyos sa kung ano ang kakayahan mo. Ang nakatingin ng Diyos hanggat siya ay kasama mo. Amen. And but I come to thee in the name of the Lord. Verse 46, is day will the Lord deliver thee into mine hand. And I will smite thee, and take thine head from thee. Ngayong araw ding ito, Goliath, matatalo kita. Anong tingin ni Goliath kay David? Verse number 43. And the Philistine said unto David, am I a dog? Nung nakita ni Goliath si David, aso ba ako? Para humarap sa isang patpat. Stabs. And the Philistine cursed David by his gods. Yan ho ang tingin ni Goliath kay David. But verse number 49. And David put his hand in his bag, and took thence a stone, and slung it, and smote the Philistine in his forehead. And the stone sunk into his forehead. Isang maliit na bato ang tumama kay Goliath. Then David
And then Goliath, verse number 49, and he fell upon his face to the earth, at bumagsak si Goliath. Just a small stone ang gamit ni David. Maliit lang ang hawak ni Goliath. If you read the verse number 5 of chapter 17, ang hawak niya ay sword. Ang hawak niya ay shield. Meron siyang helmet, meron siyang armor, meron siyang fully armor si Goliath. Kompleto si Goliath. Pero si David, dala-dala 5 smooth stone. Pero hindi ho yun ang ginamit ni David para mapatumba si Goliath. Kaya napatumba niya si Goliath because of the name of the Lord. Amen? As long as we have the Lord, as long as we have God in our lives, we can kill Goliath. Whatever giant na kaharapin po natin sa ating buhay, na para bang tayo ay matatalo na para bang tayo ay susuko na sa ating buhay Kristiyano, as long the Lord is with us, who can be against us? Amen. Number 1, his perception toward the enemy. Number 2, this determination to fight the enemy. And number 3, his inspiration to defeat against the enemy. And the giant fell down because the battle is the Lord's. Hindi ho laban ni David yun. It is the Lord's battle. Just a small stone. No, kaya nga kahit anong meron ho sa atin, kapag ang Diyos gumamit po niyan, meron hong malaking maghagawa. Amen? Meron hong malaking tagumpay kapag kung anong meron sa atin ay pinaghamit natin sa Panginoon. Hayaan po natin ang Panginoon gagamit sa ating lakas. Hayaan po natin ang Panginoon ang gagamit sa ating galing. Hayaan po natin ang Diyos gagamit sa ating kayamanan. Hayaan po natin ang Diyos ang gagamit sa ating buhay. Kung tayo po sa ating sarili, matutulad lang ho tayo kay Saul. Matutulad lang ho tayo sa armies of Israel na matatakot. Pero kung susundan po natin ang pananaw ni David na siya ho ay lumaban kasama ang Panginoon, we can fight the enemy. Amen? Ang Diyos ang magtatagumpay sa ating buhay. Amen? Salamat sa buhay ni David. And I hope ay naging blessing po sa atin ang buhay ni David bago niya at nung napabagsak niya si Goliath. Amen. Tayo po'y manalangin dakilang Diyos na mga Panginoon. Sa lahat po yung salamat sa buhay ni David. Salamat Panginoon at binigyan niyo po Panginoon siyang malaking halimbawa sa amin. Na marami po kami nakakaharap Panginoon na problema, challenges sa buhay po namin. But we believe as long na kayo po ay nasa amin, as long na kayo po ay kasama namin, Panginoon, wala hong kaaway ang makakatalo ho sa amin because the battle is of the Lord. Salamat po sa mensahe. And as we proceed po sa ating invitation, tayo po'y pumikit na mode. Amen. What a great message tonight. Amen. The battle is of the Lord. Ano man ang battle natin ngayon sa buhay? Ano man ang mga challenges natin sa buhay? Our God is greater
than giant. Ano bang giant natin ngayon? Ibigay natin sa Panginoon. Ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat. Sa mga higanti nating mga pagsubok, higanti nating mga problema, mga persecution, anuman, whatever challenge we experience tonight, whatever giant we experience tonight, why not come in the altar? If the Lord speak to us through this message, alam ko may mga giants tayong inarap. Sa tingin natin, para tayong talunan na. Naunahan tayo ng takot. Pero mga kapatid, huwag tayong matakot. Ang laban na ito ay kasama natin ang Diyos. Our God in heaven is greater than the giant. Whatever giant tonight, give it to the Lord. Because this is not our battle. This is the battle of God. Sige po, white kneel down. Whatever giant you experience today, you experience the giant of trials, you experience the giant of problems, persecution, crisis in your life, financially, in your family, in your relationship, whatever giants tonight, give it to the Lord, because this battle is not ours, but this battle is of God. Why not? Surrender it to the Lord. It is not our power. It is not the strength of David. It is not the stone of David, but it is the power of God in David's life. Oh, yan ang pangawakan natin, kapatid. Sige po, i-surrender natin whatever giants. Kung tayo ang lalaban, sigurado talo tayo. Isama natin ang Diyos sa laban. For whatever giants we experience today, we believe that we are champion because the battle is of God. Ito, why not come in the altar? You experience, you are in the giant of financial difficulties, emotional difficulties, family difficulties, whatever giants you experience today, give it to the Lord, because this is not the battle. This is not our battle. This is the battle of God. Let God be God in our life. Sige po. Surrender it to the Lord. Ano mang giant? Walang giant sa Diyos na hindi niya kaya. Dahil ang Diyos natin is greater than any form of giant in our lives. Sige po. Hayaan natin ang Diyos nagagawa sa giant natin. Surrender it to the Lord. Ibigay natin sa Panginoon ang laban. Sige po. Keep on, kapatid. Don't surrender. Marami na po tayong giants na naranasan. Praise God, nalampasan natin. Because of God. Sige po. Why not kneel down to God and surrender to the Lord? Whenever commitment tonight, sige, ibigay natin sa Panginoon. Baka your giant is yourself, naglaban-laban ang iyong sarili. If you surrender your life to God or not, why not surrender that giant of yourself? Sa Panginoon. Hayaan natin ang Diyos gumawa sa ating buhay. Sige po. Kausapin natin. Sige po. Talk to God for a while. Talk to God for a while. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Thank you, God, for your great message tonight.
Salamat po sa mensahe yung ginamit, Panginoon. Salamat sa mga anak ninyo. I don't know what kind of giant experience today. Ang mahalaga, inilapit namin sa inyo. This is your battle. This is not our battle, but this is your battle, Panginoon. Salamat po sa mga anak ninyo. They humble themselves. Kneeling down. Surrender their giants sa inyong kapangyarihan. Salamat to Diyos sa mensahe. Salamat to Diyos sa mga salita. Thank you for the power of the Spirit. Thank you for using the servant tonight. We bring back all the glory and honor to thy name, O God. And all these things we ask in Christ's name. Amen. Praise the Lord. Amen. What a great message. Amen. Salamat sa Panginoon. Kaya we have no reason to quit. Amen. We need to keep on because whatever battle that we are facing today, we have God in heaven. Amen. Praise God. What a challenge. What encouragement. What a revival. Oh, that's what we need tonight. This kind of message, no? We need courage to face any form of giant in our lives. We have God, the powerful, omnipotent, omniscience, never unchanging God. Amen. Unchanging God. Praise God. Okay, salamat sa Diyos. I hope you learned something tonight. And whatever battle we are going to face this week, ay kasama natin ang Panginoon. Okay, salamat sa Diyos. Okay, salamat sa Diyos. And we proceed to our offering tonight. Amen? Okay? Tawagin na po natin ating answer. Our worship service is not complete without offering. Salamat po sa ating mga kapatid na patuloy maging dapat sa Panginoon sa pagbibigay. That's the secret of blessing. No, give and it shall be given. Bring ye all the tithes into the storehouse. The promise of God. I will not open the windows. No, I will open the windows of heaven and pour you out a blessing. There were no room to keep it. Amen. God love it, a cheerful giver. Amen. Kaya magtapat na tayo sa magbigay. Okay? Salamat sa Panginoon. Okay. Grab your own envelope. No? And ilagay natin dyan our tithes and our offering, faith promise, love offering, and other offerings. No? Sige. Panalangin natin ang ating kaloob sa Panginoon. Hilingin natin si Brother Fernand. Tayo po'y mag-pray. Ama naming makapangyarihan sa lahat, Holy Spirit of God, maraming salamat, Panginoon, sa aming pong pananambahan sa gabing ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa mensahe namin pong napakinggan. At maraming salamat din po, Panginoon, sa mensaherong ginamit niyo po sa gabing ito. We pray, Panginoon, na patuloy niyo pong ibuhos ang pagpapala niyo po, Panginoon, sa kanyang buhay. At maraming salamat din po, Panginoon, sa privilege na ito na ibinigay niyo po sa bawat isa upang muli ay may balik po namin ay po mga tithes and offering. We pray, Panginoon, na itama niyo po ang aming mga puso, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng humble and cheerful hearts. And we pray, Panginoon, ang malilikom na salapi, pagpalain niyo po ito, magamit po, Panginoon, sa ikalalago po na inyong ministry. At kayo po magbabalik na masaganang pagpapala sa inyo po mga anak at patuloy na iingatan niyo po, Panginoon, ang mga provisions at hanap buhay po ng bawat isa. At patawarin niyo po kami sa mga pagkukulang, pagkakasala. Ito lang pong aming samot dalangin sa tayong pangalan na inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Bless us again.
the Lord. Okay, magkaroon tayo ng closing song bago ang ating closing prayer. Hingin natin si Brother Raymond. Amen. Salamat sa mensahe. Amen. Encourage ko po kayo sa giving. Hanggat di kayo nagiging milyonaryo sa inyong tithing at giving, dire-diretso lang. Amen. Pag kayo naging milyonaryo na, lalo nyo pang pag-alabi ng inyong pagbibigay. Amen. At tayo po iaawit. At yung pala yung Bible character na plastic, ano? Si Goliath. I-meditate nyo na lang po. Hymn number 228, The Fight is On. Amen? Wala man sigurong carpio pagkatapos nito. Ano? Pinag-pray ko na eh. The fight is on. Ready? Sing! The fight is on. The trumpet sound is ringing up. The cry to arms is heard afar and near. It's marching on to victory. The triumph of the Christ will soon appear. The fight is on. Oh, wish and soul, cheering face to face in stern array, with armor gleaming and colors flaming. The right and wrong engaged today. The fight is on, but be not weary. Be strong and in His battle fast. If God before us, His man above us, we'll sing the victor song at last. The fight is on, arouse His soldiers brave and true, and victory will assure. Go back along, the armor God has given you, and in His strength unto the end endure. The fight is on, oh Christian soul, cheering face to face in stern array, with armor gleaming and colors streaming. The right and wrong engaged today. The fight is on, but be not weary. Be strong and in His battle fast. If God before us, His man above us, we'll sing the victor song at last. The Lord is leading on to certain victory. The vow of the dispensation's time. In every land shall honor be, the Lord will reign. The dawn of peace is nigh. The mighty Son, oh Christian soul, cheering face to face in stern array, with armor gleaming and colors streaming. The right and wrong engaged today. The mighty Son, but be not weary. Be strong and in His battle fast. If God before us, His banner for us, we'll sing the victor song at last. Amen. Praise the Lord. Amen. Salamat sa awitin. Tayo may mag-closing prayer. Amen. Tayo may yumuko, manalangin. Dakilang Diyos Sama sa langit, salamat o Diyos, Bani Espiritu, sa ginawa niyo sa amin ngayong gabi. Salamat sa prayers. Salamat sa mga prayer request, Panginoon. Nandulog namin sa inyo. Thank you, God, sa mga answered prayers. And in more power, Panginoon, thank you for the message. Panginoon, na ilagay niyo sa aming puso. Salamat sa mensahe niyo ginamit. Thank you sa revival. And salamat o Diyos at nawa, marami kami mga giant sa buhay namin. But we need to realize na mayroon kaming Diyos, mga parents sa lahat. Kaya Lord God, salamat po. Panginoon, samahan mo kami. Whatever battles we face today, ay ikaw pong pangunahan mo po kami, Panginoon. Patawad sa aming salanan at pagpalain mo ang bawat family, ang mga nanonood ngayon, i-bless mo po sila, Panginoon. Maraming salamat. Binabalik ko po ang lahat ng papuri at pasalamat sa inyo, Panginoon. Ang nandito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Praise the Lord. What a great night. Amen. Praise God. Purihin ang Diyos.
No, announcement po sa bawat isa, no? Bukas ay meron po tayong morning devotion. Ito po ay lilid sa atin ni Brother Fernando L. Umali Incorporation. And then, sa hapon, wag po nating kalimutan ng online Bible study. Napapansin namin, medyo bumababa ang ating viewers pag Thursday. Then nakikita namin kung sino rin yung nawawala at kung sino rin yung consistent. Wag po tayong mawawala sapagkat series of lesson po ito. Bukas ay church. Mahalaga po ito. Malaman natin kung saan po tayo nagmula bilang mga Baptist. Okay? Huwag po kayo mawawala bukas sa morning devotion at sa online Bible study pagdating ng hapon. Okay, good night. Thank you and it's eating time. Happy birthday, Brother Gaius Barona. And we wish you all the best. Natin si JL. Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Passion